Magandang araw na naman po sa inyo mga kapatid. Welcome po kayo sa aking channel, ang Purge Channel. Ngayon po ay ituturo ko sa inyo kung paano pong gumawa ng battery para sa solar. Pwede rin sa mga power bank o power generator. Pero ngayon po ay ituturo ko sa inyo yung paggawa ng baterya para sa solar. Ang gagamitin po natin ay sa paggawa ng baterya ay 8 baterya po ang gagamitin natin. Ito pong baterya na ito ay ito po yung lithium iron phosphate. Sa code niya ay 32650. Ito po yung gagamitin po natin para sa pagbuo po ng 12 volts battery. Ito po kasi ay napakataas din ng kanyang amperage, no? Nasa 5.5 amperes, so 5,500 milliamperes ang kanyang ampere, no? Mataas siya. Kaya ito po yung aking napili para bumuo ng 12 volts battery para sa solar. Okay, bago po tayo mag-start, siguro magre-refresh muna tayo, no? Dahil po sa paggawa ng battery, kailangan po natin matutunan yung paggawa ng series and parallel connection, no? And then imimix natin yung series and parallel, no? Ngayon po ay gagamit muna tayo ng 4 na baterya para makita natin ano po. Titignan po natin ito sa pamamagitan po ng tester, no? Mag-actual po tayo. Ang gagawin po natin ngayon, pag sinabi nating series, kailangan na negative, and then positive. Yung positive na ilalagay mo sa negative. Alternate po siya. Yan. Alternate natin siya. Huwag po kayo magkakamali kasi delikado siya. Pwede magsanhi ng sunog pag nagbaliktad kayo. Kaya kailangan lagi kayong aware dun sa kanyang polarity. Okay? Kaya mangyayari po dyan, ito na yung kanyang magiging negative at ito na yung magiging positive niya. Okay, dito po sa unang baterya niya, kunin po natin yung kanyang voltage. Yan po, nasa 3.3. Pagka sumunod siya sa kabila, nagiging 6.7. And then pagdating sa kabila, sa pangatlong baterya, magiging 10 volts na siya. Hindi pagdating dito, magiging 13.3. Ibig sabihin, pasok siya sa 12 volts na. Sa series po kasi, pagka naka-series ang battery, tumataas ang kanyang voltahe. Nag-a-add ang bawat voltahe ng bawat battery. Pero ang kanyang amperahe ay hindi tumataas. Yun po yung formula sa series. Kahit anong dami ng baterya mo, pagka nagsiseries ka, dumadagdag yun. Pero yung kanyang amperahe, hindi. Mababa yung kanyang amperahe. Yun po yung tatandaan nyo po, yun po yung sistema sa series connection. Ano po? Okay, ito na po yung ating parallel. Ang gagawin nyo lang po ay lahat ng positive ay pagdidikit-dikitin ninyo at ang negative ay pagsasama-samahin ninyo. Ito po yung parallel connection. Ngayon po titignan natin kung ano po yung kinaibahan sa series at sa parallel. Kanina po kasi yung series
pag dinudugtong mo yung mga baterya ay dumadagdag din yung kanyang voltahe, pero yung kanyang amperahe ay mababa. Hindi katulad po dito sa ano, no, sa parallel. Tingnan po natin, ano. Three 3.3 lang po yung volts niya. Katulad po kanina, pinakita ko sa inyo yung voltahe ng isang baterya ay 3.3. Pero sila, apat na sila, 3.3 pa rin yung voltahe niya. Ibig sabihin, pag nakaparallel ka, hindi tumataas yung kanyang voltahe. Pero, ang kanyang amperahe naman ay tumataas. Nag-a-add din yung kanyang kabaliktaran ng series. Sa series, tumataas yung voltahe pero hindi tumataas yung amperahe. Pero sa parallel, hindi tumataas yung voltahe pero tumataas yung amperahe niya. Kaya lang dito, hindi ko siya yung maipakita kasi itong aking tester ay hanggang 10 amperes lang. Kaya titignan po natin ang 1 amperes po nitong isang baterya. Lilipat po natin siya sa sa amperes. May nakalagay diyan 10 amperes. Lipat po natin. Yan po, nakikita niyo po, ang taas-taas niya. 9, tumataas pa siya. 9. 9.8. Lagyan na lang natin na sa 9 amperes ang isang baterya. Kaya kung 9 amperes po ang isang baterya, i-add mo lahat yan, ano na siya, nasa 36 amperes na po siya. Kaya ang taas. Samantalang dito, pagka nakasiris ka, yung amperahe mo ay hindi tumataas. Kung 9 siya, yun pa rin yung voltahe. Kung yun pa rin yung kanyang amperahe. O kung tumaas man siguro, bahagya lang. Hindi katulad po sa parallel, tumataas. Kaya napaka-importante sa paggawa ng baterya yung series and parallel connection. Kaya susunod po natin ipapakita sa inyo, imimix po natin yung series and parallel para makakuha tayo ng 12 volts na baterya na mataas yung kanyang amperahe. Okay, yun po yung susunod natin. Okay, ito na po yung pinagsama-sama natin yung 8 baterya. Makikita nyo po rito ay nagsama yung tagdadalawang baterya. Ibig sabihin, nakaparallel sila, no? Nakaparallel sila, bawat isa nakaparallel, no? Bali, 1 pack, 2 pack, 3 pack, 4 pack, no? Ngayon, pagsasama-samahin natin sila sa pamamagitan ng series. Sa ngayon ay parallel siya, no? Tapos gagawin natin naman series, no? Kaya magmimix sila. Kaya makikita nyo po rito, nilagyan ko na siya ng positive kasi meron naman siyang polarity, kaya lang maliit. Nilagyan natin para mas makita nyo maigi. So kaya gagawin naman natin sa kanya ay isi-series natin siya, no? Kaya makikita nyo po rito, katulad po na sinabi ko sa inyo ganina, pag sinabi nating parallel, ang voltahe niya ay iisa. Tulad po nito, ganina po ay 3.3 yung voltage, no? Itong dalawang baterya na to, kita nyo po rito, 3.3 pa rin, ano? Dalawa sila, pero 3.3 ang voltahe niya. Hindi nag-a-add kasi parallel. Okay? Ito rin, ano? 3.3 din. Ito medyo mataas ito dahil medyo mataas yung pagka-charge sa battery. Ano, 3.6 siya. Itong isa rin, 3.6. Wala namang pong kaso roon kasi dito pong bateryang ito ay ang nominal voltage niya is 3.2 volts at pwede siyang mag-charge hanggang 3.6 o 3.65 volts. Kaya wala pong problema roon.
Kasi pagka nilagyan natin ng BMS ito, yung BMS na yung magko-control doon para magpare-parehas yung kanilang voltage. Yan po, pinagsama-sama na natin siya. Makikita nyo po dyan ay nakaparallel pa rin siya. Ano po? Yan, positive. Ito isang buo siya, positive. Isang buo, wala pa siyang connection. Pero makikita nyo po, alternate siya, no? Ito yung positive, negative, positive, negative. Kasi isi-series po natin. Kaya katulad po ng sinabi ko sa inyo, pag naka-series, kailangan kung positive, negative, then positive, negative. Pababalik-tarin nyo po, no? Series. Kaya ang gagawin po natin, katulad po niyan, positive siya. Bali ang nangyayari ngayon ay parang 4 na baterya na lang yung nakikita nyo. 4 siya pero parang 8 siyang baterya pero parang 4 na lang kasi nakaparallel lang bawat isa. Kaya parang 4 na baterya na lang yung nakikita nyo. Katulad po nung sample natin kanina, yung 4 na baterya, parang gano'n na rin po ang sistema niya. Kaya makikita nyo po rito, ito na yung positive niya. Siyempre ang negative niya nandito sa ilalim. Ngayon, i-connect natin siya sa kabilang baterya. Siyempre, negative ito, lalagyan natin sa positive. Lalagyan po natin siya ng wire o ng tabbing wire. Lagyan po natin siya para mag-connect. Yan po, nakakabit siya. And then syempre, tulad ganina, ito positive, dumaan siya dito, negative, tapos negative to positive, dadaan na naman siya dito, negative, idudugtong na naman natin sa kabila. Kaya dito, ang connection niya. Tanggalin naman natin itong isa. Ingat po kayo sa pagkabit kasi makasunog po tayo. Pasensya na po kayo at medyo mahirap ipasok. Okay.
Ngayon tumakbo siya, negative, positive, nadaan siya dito sa negative, didikit naman natin dito sa positive. Okay. Yan, siyempre dumaan siya rito, positive. Ito na yung negative niya. Kaya ang mangyayari, ito na yung magiging positive mo, ito na yung magiging negative mo. Katulad po ganina, pinagsama natin yung dalawang parallel. Ang isang baterya ay bali 9 amperes ang isa. Kaso nakaparallel siya dalawa. Kaya 9 times 2, 18 amperes. Kaya bali 18 amperes siya, 12 volts. Kaya kuha po yung ating gusto nating makuhang voltahe ng baterya. Testing po natin. Hindi po natin matesting ang amperahe niya kasi 10 amperes lang po itong ating tester, no? Baka naman masira yung ating tester, no? Kaya pasensya di ko, pero yun po yung ano niya, no? Yun po yung kanyang formula pagdating po sa ampere. Testing po natin yung kanyang voltahe. Ayan po, 13.8. Pasok na pasok siya, 13.8. Kasi po ang talagang sinabi ko ganina, ang battery niya is nominal volts niya is 3.2. Tapos ang kanyang charging ay pwedeng umabot ng 3.65. Kaya pag pinagsama natin yung 3.65, abot din po yun ng 14.6. Kung sa 3.2 naman, aabuti siya ng 12.8 volts. Pero siya, dahil katulad po na yung ganina, tinesting natin yung battery, yung isa 3.7, tapos yung isa 3.3. Yan, mataas pong ano niya, bali 13. Yan po, 13.8. Kung tutusin, kulang pa siya kasi 14.6 dapat. Kaya yung ganyan pong voltahe, tama-tama rin po yan. Full charge na rin po yan. Yung ganyang kataas. Okay, nakagawa na po tayo ng baterya. Pero ito pa kulang pa, no? Dahil wala siyang protection. Pero ano na siya, no? Okay na siya. Ang kailangan lang natin is protection para sa over discharging tsaka overcharge ng baterya. Para magawa po natin yun, kailangan po natin ng BMS. Okay, meron po tayong BMS. Ito po yung BMS. Ito po yung BMS. Ito po yung ilalagay natin dyan para hindi masira yung baterya. Kasi itong BMS na to, detect niya kung yung baterya ay overcharge na or over discharging, at meron po itong bali kinakat off niya yung voltahe.
pag na-detect niya yung voltahe na yon, magka-cut off siya para hindi siya ma-discharge o ma-over-discharge. Yung po ang trabaho nito. And then siya rin po yung nagsisilbing parang charger sa mga battery. Bali, ang ginagawa niya, sina-charge niya yung lahat ng battery sa parehas na voltahe at parehas na current. Ito po ang trabaho ng BMS. Kaya ituturo ko rin po sa inyo kung paano ito ikinakabit. Okay, ito na po yung ating BMS. Kinabit ko na po siya para madali po tayo. I-explain ko lang po kasi madali naman po siyang ikabit dahil meron po naman yan na diagram para sa installation niya, no? I-explain ko sa inyo. Ito po nga BMS ay meron po yung port, no? Ito meron siyang 5 dahil ito po ay 4S, no? 4S siya, pangapatan. Ito po ay yung black, usually ito yung nagiging ground niya. Ito po yung B negative. B negative ito, makikita nyo po dyan pag tinanggal po natin ito, meron pong indication po dyan, may nakasulat na B negative. And then ito po yung B1, B2, B3 and B4. Magkakasunod lang naman po yan, ano? Yung B1 po, yun po ay usually yun ay nakakabit sa pinaka, ito po yung B negative. Ito pong B1 natin ay kakabit po natin dito. Tumakbo siya rito, ito po natin ikakabit. Nakakabit po siya, no? Yan po yung B1 dito. Yan, tumakbo na naman siya rito sa kabila. Dito, ito naman yung magiging B2. Yan po nakakabit sa B2. And then tumakbo na naman siya rito, papunta doon. Ito po yung magiging B3. Tumakbo na naman dito, punta rito. Ito yung B4. Yung B4 usually yun din yung nagiging positive terminal ng battery. Okay, yun po yung B4, no? Yun lang natatandaan nyo, yung B negative yun nagiging terminal ng battery, sa terminal ng battery. Pero dahil nga sa tumakbo siya sa BMS, ito na yung magiging negative niya. Okay, ito yung magiging terminal niya. Positive ito, nakadikit dito. And then yung negative nitong baterya, dito na nakakabit sa BMS. Kasi tumakbo na yung kuryente rito sa BMS. Kaya ito na yung magiging magsisilbing positive niya. Ay, positive, negative, no? At ito po ay nakadikit ngayon sa charge controller ng ng solar, no? Yung negative ng charge controller dito nakakabit, and then yung kanyang positive ng charge controller ay dito naman nakakabit. Okay, ito naman po ay nilagay ko lang din ito dahil nga sa pagka hindi maganda yung charge ng battery, usually baka hindi ko umabot ng umaga, kasi ito po pinapatakbo ko ito ng magmula ng alas 6 ng hapon, tapos mamamatay siya ng alas 6 ng umaga. Bali 12 hours po ang niya, ang trabaho niya para pailawin yung bumbilya. Kaya napakahabang oras po yun, no? Kasi po dito pag dito ko pa siya pinadaan, nandito po kasi yung cut off niya ng overcharge and discharge. Ito po nakakabit. Pero kung maganda po yung araw, na full charge po kayo, hindi nyo na kailangan gamitin ito. Kung maganda yung pag-charge ng battery, no?
Kasi mas maganda kasi pa dito dahil nandito yung kanyang protection para sa overcharge and charging. Dito kasi ay ito yung trabaho nito is yung balancer, no? Siya yung nagbabalance para sa mga baterya niya, no? Kaya pag dito niyo ikinabit, nababypass niyo itong protection, no? Pero ginagamit ko lang ito pagka hindi ako nakapag-charge maigi o na kung makulimlim, kasi ito po ay kinakat off niya yung yung voltahe pagka tumakbo na siya pagka nag-discharge na yung baterya at na-reach niya yung 12.0 volts, kinakat off niya, kinakat off nitong BMS. Pero kung tutusin yung BMS, yung 12 volts na yun ay mataas pa, no? Kaya pa niyang pailawin yung ilaw, kaya lang sa kanya ika-cut off niya na. Kaya dito ko siya nilalagay para umilaw pa rin, no? Kasi ang pinaka over discharging talaga ng baterya ay umaabot po ng 10, pagka nag 10 volts siya, yung pinaka over discharging niya yon. Kaya pansamantala dito ko siya nilalagay. Pero kung maganda nga yung sinabi ko, pag maganda ang charging ninyo sa umaga hanggang hapon o hanggang alas 3 ng hapon, ay hindi nyo na kailangan, lalo na kung umabot kayo ng 14 volts, no? Pag umabot kayo ng 14 volts hanggang 13 pataas, basta nasa 13 pataas kayo, yun po, maganda po yung ibibigay niyang kuryente po. Yan po yung yan po yung connection. Napakaganda ng charge ng baterya mo, no? Meron ako rito ipapakita sa inyo yung kanyang yung charging, kung ilang porsyento yung makukuha mo kung ganun kalaki yung nakuha mong voltahe, no? Una muna ito ipapakita ko sa inyo yung diagram ng BMS. Okay, yan po yung diagram ng BMS. Kopyahin nyo na lang yan, sundan ninyo. And then ito naman yung sa charge, yung percent, para malaman mo kung ilang porsyento na yung na-charge sa baterya mo. Saglit lang po. Ito po, yan, kasulat po dyan, pagka naka 14.4 volts ka, ibig sabihin naka 100% yung mo, naka 100% yung baterya mo. Yan, nakasulat po yan dyan. Kaya napakaganda po yan na basihan. Yan po yung ating computation para sa laman ng baterya mo. Okay, ayun po, ikakabit po natin ito sa ating solar street light. Ito nga po pala, bago natin ikabit, tignan po muna natin yung kanyang voltahe, kung napakaganda ng charging niya. So yung ganda po, 13.72, no? Napakaganda po ng charging niya, full charge po siya. Yan, 13.7. Kaya ito po, yung ganyang kataas na charge ay yung inyo pong solar street light ay kayang-kaya po niyan mamayang alas 6 ng umaga, ay ng hapon hanggang alas 6 ng umaga, kayang-kaya niyang pailawin. At ang matitira lang po sa inyo dyan, siguro mga 12 point something, no? Mataas pa rin. Kaya maganda kung ma-full charge niyo yung yung inyong baterya bago maghapon. Ngayon po itetest po natin sa ating solar street light. Ito na po yung ating street light. Papalitan na po natin siya ng
Yung ating pong battery ginawa, yung lithium iron phosphate. Ito po yung dati niyang baterya. Papalitan po natin. Okay, ano po yung ating battery kinabit. Yan po. Nakita niyo po ang kanyang 13.7, no? Ang ganda ng kanyang charging. Kaya kayang-kaya po niya hanggang umaga. Kaya hintayin po natin siyang umilaw hanggang alas 6 ng hapon. At yan ay mamamatay din ng alas 6 ng umaga. Okay? Yan po yun. Ito po yung kanyang battery. Okay. Mamaya papakita po natin sa inyo yung kanyang ilaw mamayang alas 6 ng hapon. Ito po, kay ilaw lang po niya 6:10 ng hapon. Yan po. Medyo maliwanag pa siya ng konti. Yan po. Yan po, nasa 13.5. Yan po, ilaw na po siya. Yan po. Liwanag na po ng ilaw niya. Yun pa ay kayang-kaya niya hanggang bukas na umaga ng alas 6 din. Yan po yung ating ginawang battery para sa solar street light. Yun naman po mga kapatid, sana po ay may naitulong na naman po ako sa inyo. Sa muli po, sa mga susunod pong video, tabayaran niyo po ulit. Maraming salamat din po sa inyong panonood. Bye-bye po ulit.